So, magkakabit tayo ng quick throttle na Daytona. Ito yung Daytona. Yan. So, ito yung original yan. Original position. So, binaba natin ng konti. Yan. So, yan yung position nyo ngayon. Para pag nilagay natin tong throttle natin, hindi siya sasabit. Ayan. At okay, ganda ng response. Oh. Dito, mapapansin nyo rito. So, nasa ilalim pa rin yung cable. Hindi natin iniliban sa ibabaw para hindi siya masyadong halata. Yo, what's up, what's up? Magandang tanghali sa inyo mga kapit. At binaklas muna natin ating NMAX ngayon, oh, dahil lilinisan natin. And then, ang target ko ngayon ay magkakabit ako ng quick throttle. Ayan. So, binaklasan natin yung mga dadaanan para ilulugay na lang natin mamaya. So, ito na yung stock throttle niya, tinanggal ko na. Ayan. So, magkakabit tayo ng quick throttle na Daytona. Ito yung Daytona. Yan. So, sasalpak natin ngayon yan. Medyo madugo ang pagkabit nito. So, payo ko sa mga hindi naman masyadong marunong na gustong mag DIY, ipakabit nyo na lang kasi pag wala kayong masyadong gamit, mahihirapan kayo. Ayan, oh. Ito na yung cable nya. So, ito original talaga to sa Daytona, Philippines ko to in order nung 88. Ayan, nasa 1,000 yata order ko nito. Ayan. So, ayan yun. Ayan, palatandaan kasi ng orig talaga. Ayan, mayroon yan. Tapos dito, ayan, may goma. Ayan. And then, yung mga cable nya may tatak na Daytona. Tapos dito, yung pagka Daytona nya ay makinis. Malinis yung print. Ayan. Ayan, malinis. Ayan. Tapos dito yan, hindi siya magaspang. Makinis din. So sa Daytona Philippines ko to, yung page nila sa Facebook, tapos kinilik ko yung link nila sa Shopee. Ayan. So ikakabit muna natin, babaklasin muna natin lahat, and then papakita na lang natin yung pag-install mamaya. So tatanggalin lang naman tornilyo nito, tapos hahatakin dito. So hindi ko na babaklasin yan, yung gitna. Ihuhulog ko na lang dyan, dudukutin ko na lang kasi dito pwede namang i-diretso na rito pag ganun. Ayan. Okay, lilinisan muna natin, tapos babanatan na natin. Ito na mga karit, pinutol na natin dito. So na-recover pa rin natin yung cable kasi sa amin. So hindi naman siya natamaan, ang natamaan lang yung mismong balat lang sa loob. So yan, na-recover natin para kung sakali man magagamit pa to. So yan, oh. Tatanggalin lang natin to, tapos ilulusot natin yung bagong cable dito. Okay, so ginrinder natin.
So, eto na mga kadit, kinakabit na natin yung cable. Sa pagkakabit ng cable, baka magkabaliktad kayo mga kadit. Yung ito yung may kuntil. Yan, dapat yan nasa labas. Yan. Papasok kasi yan dito sa yan, papasok kasi yan para magpantay. So, pag nabaliktad kasi kayo, mahirap palapatin. Tapos yung merong dulo na plastic, ayan. Yan, dito yan sa loob. Magkatuon siya para yung cable natin palagi nakadikit dito, yan. Para hindi siya maganit. Pagka nagkabaliktad kasi yan, maganit yan. Kaya dapat magkatugma yan, yan. Pag nagdikit yan, papasok siya yan. Tapos ito naman, magtutulakan silang dalawa. Para yung cable, nakaganyan. Para pag ikot nung silinyador natin, hindi siya nakaganyan, nakaganon. Yung daluyan ng cable. Ayan. So, yan yung sekreto dyan. Dapat yan magkano. Tapos, bago nyo ikabit, lagyan nyo ng langis. Langisan nyo. Okay? So, mga kadit, ito na yung ating pinukpok, yung ating bracket. Ayan, lagyan natin ng daanan ng cable. Tapos, isushoot na lang natin yun dyan. Pipinturahan muna natin kasi kinalawang na eh. Ayan, magiging ganyan. Isushoot lang siya na ganyan. Ayan. Tapos shoot dito. Ayan. Okay, medyo mahaba nga lang yung cable niya. Pero tingnan natin kung magagawa natin ng paraan. Para pag mahaba pa rin, pag-aariin lang muna natin tapos sa sunod puputulan na lang natin. Ayan. So, pinturahan na natin tapos salpak na natin. So, ito na mga kadit, i-install na natin yung ating bracket. Pinintahan natin yung pinag-grinderan para hindi kalawangin. So, itong mahaba, ito yung sa silinyador natin. Tapos itong maiksi yung sa back. So, medyo mahaba siya mga kadit. Mas maganda talaga pinuputulan. Pero, subukan na lang natin kung okay siya. So, testingin natin. So, ito na mga kadit. Naikabit na natin. Hindi na tayo dito naglagay ng wire dito. So, para hindi masyadong halata na naka-quick throttle tayo. Yan, nandito pa rin siya sa ilalim. So, nilihis lang natin ng konti itong switch natin. So, babaguhin ko na lang yung butas sa ilalim. Para hindi siya tumama dyan. Ayan. So, in-adjust natin ng konti. Ayan. At okay, ganda ng response. Dito, mapapansin nyo rito. Ayos. So, ang gagawin natin, ipafinalize na lang natin. Magbubutas tayo dito ng panibago dun sa guide nung yung pinakakuntil nitong switch dito para hindi masira. Kasi dito yan nandito yung tornilyo niyan So, pansinin nyo, ayan, laki ng awang. So, kailangan mai-correct natin yung position nung para mag-lock siya, and then mag-okay siya. So, dito naman, so medyo nakalugay yung ating cable. So, ang gagawin natin para hindi siya matigas, dito na lang natin siya ilalagay. So, tingnan natin kung gagalaw. So, hindi naman siya gumagalaw. So, ang mangyayari, ganyan na lang yung position niyan. Hindi na natin idadaan dito. Dito na lang siya. So, lalagyan na lang natin ng cable tie para hindi siya masyado naka-bend dito. Yan. I-cable tie na lang natin. Yan. Hindi kasi siya fit na fit. Pag hinatak mo kasi ito, ayan Ayan, magiging ganyan yung posisyon niya
So yan oh, ang haba oh. So yung iba ang ginagawa pinuputulan. Kaya nangyayari mixi. So naglalagay na lang sila nung yung panglagay sa dulo, kaya lang unsafe yun. Baka mamaya biglang bumitaw, yun problema. Kailangan marami kang reserva nung ganun. So okay na yan mga kadwit. I-ano na lang natin, papainalize na lang natin. Tapos balik na natin yung mga flarings sa cleaning, yung mga iba pang dapat i-cleaning. Okay na yan. So hindi natin matitesting kasi walang battery. Mamaya na lang. So yan mga kadwit, okay na, naikabit na natin yung battery. Titestingin natin para makita natin kung talagang effective yung ating bagong quick throttle, para ma-check natin kung umiipit ba o hindi. So yan na mga kadwit. Yung kanyang response. So nga pala, bago ko isa uli yung mga clearance mga kadwit, nagbutas tayo dito. So as you can see, yung ating switch, ayan, inangat natin kumpara dito. Pansinin nyo, yung original position nya ay nakaganyan. Yan. So yan yung original position nya. So ang ginawa natin, para nga mailagay natin to, ayan, para hindi siya sabit, ay ginawa natin ang paraan na mailiwas. So ginawa natin ay nakaganto. So ito yung original, yan, original position. So binaba natin ng konti, yan. So yan yung position nyo ngayon, para pag nilagay natin tong throttle natin, ayan, pansinin nyo ha. So yan yung position niya. So itong throttle natin ay nakaganyan. So hindi siya sasabit. Ayan. Nagbutas tayo ng panibago. Ayan, pansin nyo, hindi siya tumatama dito. So inangat natin ng konti. Ayan. Para yung ating cable malaya o pre-play na nakalagay dito sa ilalim. So parang stock din yung style niya. Kaya hindi na dito sa taas yung dang cable natin, para mas malinis tingnan, di ba? Akala mo hindi siya naka quick throttle, pero pag tinignan mo dito, naka quick throttle pala. Kaya yun. So yan yung ikakabit na lang natin, tapos papakita na lang natin ulit mamaya pagkatapos. So, ito na mga kakabduit, sa'y nakahaba ng oras. Halos tagal din natin ginawa dahil naglinis din tayo eh. So, tapos na natin at ayan, parang stock lang. Hindi masyadong halata yung ating ginawang conversion ng quick throttle. Ayan. So, nasa ilalim pa rin yung cable. Hindi natin iniliban sa ibabaw para hindi siya masyadong halata. Yung iba kasi dito nilalagay para halatang halata na naka quick throttle sila, pero ako dyan ko na nilagay para simple lang. Ayan. So yan na yung ating quick throttle. Papunta dun sa ilalim. Tapos inilugay na lang natin dito. Titestingin natin kasi hindi pa natin natitesting itakbo, pero upon testing dito sa area, okay naman siya. So testingin natin ulit.
Ayos lang mga kadwit. So left and right. Arangkada, liko, kanan, kaliwa. Okay naman, hindi siya nagwa-wild kaya okay na okay yan. Linis na linis din oh. Ating motor. Talagang nilinisan natin ng todo para kahit umulan ulit, at least nakapaglinis tayo ng ayos. Almost 2 weeks kasing ulan ng ulan kaya nakakapanghinayang maglinis, pero no choice tayo, kailangan linisan pa rin para hindi kalawangin. So, yan na mga kadwit, at tapos na tayo. At least nakapaglinis tayo at nakapagpalit tayo ng bagong quick throttle para mas responsive siya. Kunting ano lang, sanay kasi ako sa naka quick throttle dahil yung Mio ko, itong Wave ko, yung Barako ko naka quick throttle talaga yun. Maganda kasi ang quick throttle, hindi masyadong mapagod sa kamay. At inayos na rin natin yung bracket nyan. Okay na. Thank you very much. God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at panonood sa ating mga video. Sa lahat po ng mga magdi-DIY, medyo mahirap siya. Lalo na kung wala kayong grinder, kailangan nyo ng grinder. Or kung makakakuha kayo ng bracket na bago, kahit hindi nyo na kailangang baklasin yung bracket ng stock. Ayan. Tapos medyo mahaba siya, gawa nyo na lang ng paraan. Huwag nyo nang ilugay dito. Huwag nyo nang i-shoot sa pinagdaanan ng unang cable. Ilugay nyo na lang dito. Tapos i-cable tie nyo na lang ilalim para secure na hindi siya lalawlaw. Okay, thank you very much. God bless po.